Napansin niyo po ba na habang tayo ay nagkakaedad ang sigla at pisikal na paglalapit, na dati nating binabaliwala, ay tila unti-unti nang lumalayo? Hindi ito dahil sa kumukupas na ang pagmamahal, kundi madalas ay dahil ang ating sariling katawan ay parang naiiwan, na hindi na kasing sigla, hindi na gaanong tumutugon, at parang hindi na natin pag-aari. Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakamalaking salarin sa likod ng pagkawala ng enerhiya at intimasya na ito ay hindi lamang ang numero sa inyong birthday cake, kundi isang bagay na kasing simple ng hindi magandang daloy ng dugo? At paano kung ang sagot ay wala sa bote ng gamot, kundi naghihintay lamang sa inyo sa mangkok ng prutas sa inyong lamesa? Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan na lampas 60 anyos. Sa loob ng maraming dekada, nabigyan ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihang tulad ninyo na muling matuklasan ang kanilang sigla, kanilang sensualidad, at ang koneksyon na ibinabahagi nila sa kanilang mga partner. At ang natututunan ko sa mga nagdaang taon ay maaaring ikagulat ninyo. Habang ang mundo ay abala sa paghahanap ng mga mabilisang lunas at hormonal therapy, ibinigay na sa atin ng kalikasan ang mga kasangkapang kailangan natin. Ang ilang mga prutas, lalo na kapag pinagsama sa tamang paraan, ay kayang buksan ang sariling kapangyarihan ng inyong katawan upang maibalik ang sirkulasyon, muling gisingin ang sensitibidad at palalimin ang emosyonal na ugnayan. Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang 5 makapangyarihang kombinasyon ng prutas na tunay na makapagpapabago sa inyong pakiramdam, sa paraan ng inyong pagmamahal at sa inyong pamumuhay. Ang mga benepisyo ay totoo, suportado ng agham at abot kamay ninyo. Kaya't samahan niyo ako dahil ang inyong matutuklasan ay isang simple at natural na landas upang muling maramdaman na kayo ay kayo ulit. Ang isang kombinasyong tatalakayin natin maya-maya ay napakadali lang, na baka ito na ang magbago ng lahat. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang ganitong uri ng praktikal at mapagmalasakit na payong pangkalusugan ito, na ang tamang panahon para mag-subscribe at siguraduhing i-on ang notifications upang hindi ninyo makaligtaan ang anumang payo na partikular na idinisenyo para sa ating mga naglalakbay sa buhay pagkatapos ng 60. Kung ang panimulang ito ay tumatak na sa inyo, ipaalam nyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng handa na sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang inyong hinahanap upang mas mapagsilbihan ko kayo. Sige, simulan na natin sa ating pinakaunang kombinasyon. Ito ay 2 prutas na maaaring mukhang ordinaryo, ngunit pagdating sa pagpapalakas ng daloy ng dugo at pagbuhay muli ng intimasya, pagkatapos ng 60 sila ay walang katulad. Granada at pakwan. Ang mga likas na pampalakas sirkulasyon ng kalikasan. Noong una kong ibinabahagi ang payong ito sa aking mga pasyente, marami sa kanila ang nagbibigay sa akin ng tingin na may pag-aalinlangan. Dra De La Paz, sabi nila, talaga po bang sinasabi ninyo na ang prutas ay maibabalik ang pakiramdam na akala ko'y tuluyan nang nawala? At ang sagot ko ay palaging pareho. Ang kalikasan ang madalas na may hawak ng susi sa pagpapagaling ng mga bagay na sinusubukang kunin ng panahon, lalo na pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at ng paglalapit na nakasalalay dito. Ang granada at pakwan ay maaaring tila simpleng mga prutas, ngunit para sa mga kababaihang lampas 60, nag-aalok sila ng isang bagay na malalim ang kakayahang natural na suportahan ang sirkulasyon ng inyong katawan. At dahil dito, muling gisingin ang inyong pakiramdam ng pisikal na koneksyon at sensualidad. Nakikita nyo, para sa marami sa atin ng hamon ay hindi ang kakulangan ng pagnanasa. Ang puso ay handa pa rin at ang mga emosyon ay naroroon pa rin. Ngunit kapag ang dugo ay hindi malayang dumadaloy, nahihirapan ang katawan na makasabay. Dito pumapasok ang 2 prutas na ito. Ang granada kasama ang kanyang mga butong parang hiyas ay simbolo na ng pertilidad sa loob
ng maraming siglo. Ngayon tinutulungan tayo ng agham na maunawaan ang tunay nitong kapangyarihan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kaya nitong pataasin ang antas ng nitric oxide sa inyong katawan ng hanggang 30%. Isipin niyo ang nitric oxide bilang sariling switch ng sirkulasyon ng inyong katawan, pinaparelax at pinapalapad nito ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng madali, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga para sa intimasiya at pakiramdam. Ang resulta ay isang katawan na hindi lang nakakaramdam na buhay, kundi tunay na tumutugon. At nariyan din ang pakwan. Karamihan sa atin ay lumaking kumakain nito tuwing mainit na araw nang hindi namamalayan na naglalaman ito ng isa sa mga pinaka-circulation-friendly na compound na iniaalok ng kalikasan ng citrulline. Sa inyong katawan, ang amino acid na ito ay nagiging arginine, isang pangunahing sangkap para sa nitric oxide. Kapag regular kayong kumakain ng pakwan, tinutulungan ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumukas, katulad ng layunin ng ilang sikat na gamot, ngunit walang mga side effect o mataas na gastos. Nakakatulong itong ibalik ang natural at malusog na ritmo ng daloy ng dugo na nawawala sa marami sa atin habang tayo'y tumatanda. Kapag magkasama ang granada at pakwan, ay isang dinamikong pares. Ang isa ay direktang tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng nitric oxide, habang ang isa naman ay nagbibigay ng mga hilaw na materyales na kailangan upang mapanatili ito. Ito ay isang tahimik na pagbabago na nagsisimula sa isang simpleng hiwa ng prutas at sa paglipas ng panahon ay maaring humantong sa isang tuloy-tuloy na pagbabalik ng enerhiya, intimasiya at kumpiyansa. Ngunit paano kung ang susi ay hindi lamang ang pagpapalakas ng nitric oxide, kundi pati na rin ang pagprotekta sa inyong mga daluyan ng dugo sa pinakapuso nito na ginagawa silang mas malakas, mas nababanat at mas mukhang bata. Para diyan, bumaling tayo sa dalawang maliliit na berry na may napakalaking potensyal. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, ipaalam nyo sa akin sa pamamagitan ng pag-comment ng numerong 1 sa ibaba. Ngayon magpatuloy tayo sa ating ikalawang makapangyarihang pares. 2. Blueberries at strawberries, ang maliliit na berry na nagpoprotekta sa pinakamahalaga. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga pasyente, nasa huling bahagi man sila ng kanilang 60s, 70s o kahit 80s, madalas kong naririnig ang iba't ibang bersyon ng iisang kwento. Doktora, sabi nila, mahal ko pa rin po ang aking partner, gusto ko pa rin ang koneksyong yon, ngunit ang katawan ko po ay parang may bahaging nanahimik na. Palagi akong nakikinig ng mabuti dahil ang tahimik na pagkadismayang yon, ang hindi masabing pakiramdam ng kumukupas na intimasya ay isang mabigat na pasanin na dalhin ng mag-isa. Dito ko ipinakikilala sa kanila ang dalawang maliliit na prutas na karamihan sa atin ay nilalampasan lamang sa grocery store nang hindi pinag-iisipan ng blueberries at strawberries. Hindi sila kakaiba o mahal, ngunit sa loob ng kanilang makukulay na balat, nagtataglay sila ng isang bagay na kahanga-hanga mga compound na nagpoprotekta, nagpapanumbalik at nagpapahusay sa mismong mga daluyan ng dugo na responsable para sa inyong pisikal at emosyonal na pagtugon. Ang blueberries ay madalas tawaging superfood at hindi iyon isang pagmamalabis. Puno ito ng anthocyanins, ang makapangyarihang natural na compound na nagbibigay dito ng matingkad na kulay asul. Ang mga anthocyanin na ito ay hindi lamang maganda tingnan. Aktibo nilang pinoprotektahan ang maselang panloob na lining ng inyong mga daluyan ng dugo na kilala bilang endothelium. Tinutulungan nila itong manatiling malambot, malakas at may kakayahang maghatid ng dugo kung saan at kailan ito pinakamahalaga. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa atake sa puso. Ito ay tungkol sa pagbawi sa mga sandali ng intimasiya sa sigla at sa tahimik na koneksyon na nawawala
kapag ang daloy ng dugo ay limitado. Ang strawberries naman ay may sariling dalang mahika sa grupo. Puno ito ng vitamin C at ellagic acid na sumusuporta sa produksyon ng collagen, ang mismong protina na nagbibigay ng istruktura at pagka-flexible sa inyong mga daluyan ng dugo. Habang tayo ay nagkakaedad, natural na bumababa ang produksyon ng collagen na nagiging sanhi upang ang ating mga ugat ay maging mas matigas at hindi gaanong reaktibo. Doon bumabagal ang sirkulasyon at kasama nito ang ating pakiramdam sa paghipo-init at paglalapit. Ngunit tinutulungan ng strawberries na labanan yon na nagpapalusog sa katawan sa paraang maaaring maibalik ang sensitibidad at ang inyong pakiramdam ng emosyonal na presensya. Kapag magkasama ang blueberries at strawberries, ay higit pa sa isang masustansyang merienda. Sila ay isang mabisang pangkat na nagsasanggalang sa inyong mga daluyan ng dugo mula sa pamamaga at pinsala mula sa oxidative. Sila ay nagtatrabaho upang matiyak na ang dugo ay malayang dumadaloy ng lubusan hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi sa mga bahagi ninyo na naghahangad ng paglalapit at koneksyon. Marami sa aking mga pasyente ang nagsisimulang makapansin ng mga pagbabago na akala nila ay tuluyan ng nawala, panibagong lakas, mas malalim na pakiramdam ng intimasya at maging ang pagbabalik ng kumpiyansa na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang dakot ng berries bawat araw. Ngunit paano kung mas marami pa kayong magagawa kaysa sa protektahan lamang ang inyong mga ugat? Paano kung aktibo ninyong matutulungang kumpunihin ang mga ito palakasin sila mula sa loob at tulungan ang inyong katawan na muling itayo ang nasira ng panahon? Ang susunod na pares ng prutas ay maaring nagtataglay ng sikretong yon at ang kanilang kapangyarihan sa pagpapagaling ay maaring ikagulat ninyo. 3. Kiwi at pulang ubas. Mga tahimik na tagapagpagaling ng presyo ng dugo at koneksyon. Minsan ang mga bagay na lubos na nagpapabago sa ating buhay ay hindi dumarating ng may malaking ingay. Hindi sila sumisigaw o humihingi ng pansin. Nagtatrabaho sila ng tahimik matiyaga at ibinabalik ang mga bagay na akala natin tuluyan ng nawala. Ganito ang tingin ko sa kiwi at pulang ubas, katamtaman sa laki, ngunit napakalakas sa kanilang kakayahang tulungan ang mga kababaihan na maging mas buhay, mas konektado at mas nakaayon sa kanilang mga katawan. Isa sa mga pinakamalaking kalaban ng intimasya pagkatapos ng siksin ay ang alta presyon o high blood pressure. Hindi lamang ito nagdudulot ng pasanin sa inyong puso. Ginagawa nitong matigas at naninigas ang inyong mga daluyan ng dugo. Pinipigilan nito ang mismong daloy ng buhay na nagdadala ng init, sensasyon at pagtugon sa bawat bahagi ng inyong katawan. Marami sa aking mga pasyente ang dumarating sa aking opisina na hindi namamalayan na ang dahan-dahang pagkupas na kanilang nararamdaman, parehong pisikal at emosyonal, ay madalas na direktang nakatali sa tahimik na presyo na namumuo sa loob nila. Kaya't madalas kong inirerekomenda ang isang bagay na napakasimple, simulan ang inyong umaga sa 1 o 2 kiwi. Natuklasan sa isang pananaliksik mula sa University of the Philippines na ang pagkain ng 2 hanggang 3 kiwi sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyo ng dugo. Ang mga luntiang prutas na ito ay puno ng vitamin C, potassium at malalakas na antioxidants. Ang grupong ito ay nagtutulungan upang i-relax ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas madali at natural. Hindi lamang ito tungkol sa kalusugan ng puso. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong katawan na muling makaramdam ng haplos, muling tumugon at muling kumonekta kung saan ito tunay na mahalaga. Pagkatapos na riyan ang mga pulang ubas, matamis, madaling kainin at mayaman sa isa sa mga pinakakahangahangang anti-aging compound ng kalikasan ng resveratrol. Ang compound na ito ay hindi lamang binabawasan
ang pamamaga at oxidative stress. Actual itong tumutulong na kumpunihin ang lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Isipin niyo yon, ang inyong katawan ay binibigyan ng mga kasangkapan na kailangan nito upang ayusin ang sarili. Maaring i-activate ng resveratrol ang mga stem cell sa endothelium na tumutulong na palakasin at kahit na ibalik ang mga nasirang bahagi. Kapag ang inyong mga ugat ay mas malakas at mas nababanat ang dugo, ay mas malayang dumadaloy hindi lamang sa inyong mga braso at binti, kundi sa mga bahagi ninyo na naaalala kung ano ang pakiramdam ng pagiging malapit at naghahangad ng koneksyong yon. Kapag magkasama ang kiwi at pulang ubas, ay parang mga tahimik na tagapag-alaga ng inyong katawan. Ibinabalik nila ang kalmado sa inyong cardiovascular system at sa paggawa nito, ibinabalik ang enerhiya at pagtugon na ginagawang posible at natural muli ang intimasiya. Maraming matatandang mag-asawa na katrabaho ko ang nagbabahagi na pagkatapos gawing pang-araw-araw na gawi ang mga prutas na ito, may nagbago sa kanilang relasyon. Hindi lamang sila nakaramdam na mas malusog, naramdaman nilang mas naroroon sila, mas nakikilahok at mas bukas sa isa't isa. Ngunit habang ang presyo ng dugo ay isang piraso ng palaisipan, meron pang dapat tuklasin. Paano kung mapapalakas ninyo palalo ang inyong mga ugat upang kumilos sila hindi bilang mga sisidlan na pinudpod ng panahon, kundi bilang mga sisidlang binago na may lakas at layunin? Tingnan natin ng mas malapitan ng isang pares ng pang-araw-araw na pagkain na kayang gawin iyon. Kung sumusubaybay pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ito, paki-comment po ng sa ibaba. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. 4. Mansanas at abokado. Pagpapatibay ng mga artery. Pagpapanumbalik ng koneksyon. Minsan ang paggaling ay hindi nagmumula sa pagtuklas ng isang bagay na bago at kakaiba. Ito ay nagmumula sa muling pagtuklas ng kapangyarihan sa mga bagay na nasa harap na natin sa simula pa lang. Ang mansanas at abokado, dalawang pagkain na malamang ay kinakain nyo na sa buong buhay ninyo, ay nagtataglay ng mas malaking potensyal kaysa sa napagtatanto ng karamihan, lalo na pagdating sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapanumbalik ng pisikal na paglalapit na tahimik na hinahanap-hanap ng napakaraming kababaihan. Naaalala ko ang isang pasyente, tawagin natin siyang Aling Elena, isang babae na nasa unang bahagi ng kanyang 70s na dumating sa akin na may tingin ng tahimik na pagkadismaya. "Dok," sabi niya, "malaki pa rin po ang pagmamahal ko sa aking asawa. Nararamdaman ko pa rin po ang pagnanasang yon, ngunit ang katawan ko parang malayo na." Matapos kaming mag-usap, hinikayat ko siyang gumawa ng isang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago, isama ang mansanas at abokado sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Ang nangyari sa mga sumunod na linggo ay higit pa sa pisikal. Nagsimulang bumalik ang kanyang kumpiyansa. Naramdaman niyang mas masigla, mas nakikilahok at mas konektado lahat mula sa tila napakasimpleng pagbabago. Simulan natin sa mansanas. Mayaman ito sa quercetin, isang natural na flavonoid na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Kilala ang quercetin sa pagpapabuti ng endothelial function. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo na manatiling makinis, nababanat at may kakayahang tumugon sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Kapag malusog ang inyong mga artery, dumadaloy ang dugo nang walang hadlang na nagdadala ng oxygen at init sa inyong puso, utak at oo sa mga bahagi ninyo na pinakamahalaga sa mga sandali ng intimasya. Ang isang malutong na mansanas sa isang araw ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng puso. Binubuksan nito ang pinto sa isang mas tumutugon at mas masiglang ikaw. Pagkatapos na riyan ng abokado, malambot, masustansya at malalim magbigay ng nutrisyon. Bagamat marami ang nag-aakala na ito ay isang gulay teknikal, na ito ay isang prutas,
at isang napakahalagang prutas para sa mga nakatatanda. Ang mga abokado ay puno ng monounsaturated fats, ang good fats, na tumutulong magpababa ng bad cholesterol at sumusuporta sa malusog na presyo ng dugo. Sila rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng potassium na gumaganap ng mahalagang papel sa pag-relax ng mga pader ng daluyan ng dugo at pagpapabuti ng pangkalahatang vascular tone. Kapag magkasama ang mansanas at abokado, ay bumubuo ng isang partnership na tunay na kailangan ng inyong katawan. Ang isa ay nagtatrabaho upang protektahan at ibalik ang kalusugan ng inyong mga artery, habang ang isa naman ay nagpapakain at sumusuporta sa kanila mula sa loob. Kapag ang inyong mga ugat ay malakas na babanat at bukas ang intimasya, ay hindi na parang isang pakikibaka. Ito ay nararamdaman bilang isang natural na extension kung sino ka. Ang kombinasyong ito ay higit pa sa pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong sarili ng panloob na suporta upang muling makaramdam ng pagiging malapit konektado at ganap na naroroon kasama ang taong mahal ninyo. Ngunit paano kung mas malalim pa ang maaabot ninyo? Hindi lamang pagpapanumbalik ng pagka-flexible at lakas, kundi aktibong labanan ang panloob na pinsala na nagpapapurol sa inyong enerhiya at nagpapatahimik sa inyong sigla. Mayroong isang tropikal na pares na ginagawa iyon at maaring ito na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ating tuklasin, MIB, mangga at kahel, paglaban sa pagkapagod, pagpapaningas muli ng intimasiya. Paminsan-minsan may pasyente na magsasabi sa akin, hindi ko na pumaramdaman na ako pa rin ito. Inilalarawan nila ito bilang isang uri ng kabigatan, isang pagkapagod na nananatili, isang pagnanasa na parang napipiisang sigla, na dati madaling dumating, ngunit ngayon ay tahimik na kumikislap na lamang sa likuran. Kapag naririnig ko yon, hindi ko tinitingnan ang pagtanda bilang kontrabida. Iniisip ko ang oxidative stress, ang mabagal at hindi nakikitang pagkasira ng inyong katawan na nagsisimula sa kaibuturan ng inyong mga daluyan ng dugo at tahimik na kumakalat upang maapektuhan kung paano kayo nakakaramdam kumikilos at kumukonekta sa iba. Kaya't madalas akong bumabaling sa isang tropikal na kombinasyon na lasang sikat ng araw at naghahatid ng kapangyarihang magpagaling na minamaliit ng karamihan ang mangga at kahel. Ang mangga ay higit pa sa isang matamis at makatas na luho. Mayaman ito sa beta-carotene, vitamin A at vitamin C, tatlong mabisang sustansya na nagsisilbing panangga laban sa pinsala ng oxidative. Kapag ang mga mapanirang molekula na tinatawag na free radicals ay naiipon sa inyong sistema, maaari nilang gawing matigas ang inyong mga artery, ubusin ang inyong enerhiya at purulin ang mismong sensitibidad na nagbibigay kahulugan sa pisikal na paglalapit. Ngunit ang mga antioxidants sa mangga ay tumutulong na in-neutralize ang pinsalang yon at ibalik ang pagka-flexible ng inyong mga daluyan ng dugo. Hindi lamang nila kayo pinapabuti ang pakiramdam, tinutulungan nila kayong maramdaman na naroroon kayo na parang ang inyong katawan ay gising at nakikilahok muli. Ang kahel din ay mas makapangyarihan kaysa sa ating inaakala. Siyempre, sikat ito sa pagiging puno ng vitamin C na mahalaga para sa paggawa ng collagen na nagpapanatili sa inyong mga daluyan ng dugo na malambot, malakas at nababanat. Ngunit naglalaman din ito ng isang compound na tinatawag na hesperidine na ipinakitang tumutulong na mapreserba ang nitric oxide at magsulong ng malusog na sirkulasyon, lalo na sa mga nakatatanda. Ang resulta ay isang katawan na hindi lumalaban sa haplos, kundi tumutugon dito. Isang puso na hindi lamang tumitibok, kundi nakakaramdam. Kapag magkasama ang mangga at kahel, ay tumutulong na linisin ang panloob na kalawang na maaaring pumigil sa inyo. Sila ay nagtatrabaho upang ibalik ang sigla emosyonal na koneksyon at ang uri ng banayad at magaan na intimasya
na naglalapit sa dalawang tao. Ang kanilang mga sustansya ay hindi lamang sumusuporta sa inyong puso. Maaari nilang iangat ang inyong espiritu, linawin ang inyong isipan, at anyayahan ang inyong katawan na muling makilahok sa simpleng kagalakan ng pagiging kasama ng isang taong mahalaga sa inyo. Kapag inirekomenda ko ang kombinasyong ito, hindi ko lang iniisip ang mga biolohikal na benepisyo. Nakikita ko sa aking isipan ang isang mag-asawa na muling magkahawak kamay, nagtatawanan, habang nag-aalmusal at muling tinutuklas ang mga simpleng bagay na naging dahilan kung bakit sila umibig sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat para maramdaman yon muli. Ngunit narito ang tunay na nagbubuklod sa lahat. Ano ang mangyayari kapag kinuha ninyo ang lahat ng inyong natutunan, lahat ng 5 kombinasyon ng prutas na ito, at gawin itong isang simple at makapangyarihang pang-araw-araw na gawi? Sa huling bahaging ito, ipapakita ko sa inyo kung paano yon gagawin at kung bakit ang isang maliit na desisyon bawat araw ay maaaring magbago ng inyong pakiramdam sa darating na mga taon. 6. Huling payo ni Dr. De La Paz, isang bagong simula, isang kagat sa bawat oras. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating talakayan, nais kong ibalik ang lahat sa isang simple, ngunit makapangyarihang katotohanan. Ang inyo pong katawan ay nakikinig pa rin. Kahit pagkatapos ng 60, pagkatapos ng 70, at pagkatapos ng maraming taon na pag-iisip na hindi na magbabago ang mga bagay ito, ay tumutugon pa rin tahimik at matiyagang naghihintay ng tamang uri ng pangangalaga at nutrisyon. Ang ating tinalakay ay hindi lamang isang listahan ng mga prutas. Ito ay isang muling pagpapakilala sa mga likas na kasangkapan na palaging kailangan ng inyong katawan upang umunlad. Mga kasangkapan upang maibalik ang sirkulasyon, palakasin ang inyong puso at dahan-dahang buhayin muli ang intimasiya at emosyonal na koneksyon na nagpapayaman sa buhay. Nagsimula tayo sa granada at pakwan, 2 prutas na gumigising sa nitric oxide at nagbubukas ng pinto para sa mas mahusay na daloy ng dugo. Pagkatapos, lumipat tayo sa blueberries at strawberries, ang mga tahimik na tagapagtanggol ng inyong mga daluyan ng dugo na tumutulong sa inyong makaramdam na mas tumutugon at buhay. Sa kiwi at pulang ubas, nakita natin kung paano maaaring lumambot ang presyo ng dugo at kung paano maaaring magsimula ang tunay na paggaling mula sa loob. Ipinakita sa atin ng mansanas at abokado kung paano palakasin ang ating mga artery na nagpapalusog sa mismong mga pader na nagdadala ng buhay sa ating mga ugat. At sa wakas, ipinaalala sa atin ng mangga at kahil na ang enerhiya, init at intimasiya ay maaaring sariwain sa pamamagitan lamang ng paglaban sa panloob na stress na naiipon sa paglipas ng mga taon. Nakita ko na po ang mga maliliit na pagbabagong ito na lumikha ng tunay at makabuluhang transformasyon. Napanood ko ang mga kababaihan na umupo ng mas tuwid sa aking opisina na naibalik ang kanilang kumpiyansa. Nakita ko ang mga mag-asawa na nagsimulang maghawak kamay muli. Narinig ko ang mga kwento ng mga tahimik na umaga na naging mga hapong puno ng tawanan, hindi dahil sa isang milagrosong gamot, kundi dahil sa prutas sa plato, pagiging tuloy-tuloy sa isang rutina, at sa malakas na paniniwala na ang buhay ay puno pa rin ng posibilidad. Hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong dieta. Hindi ninyo kailangang habulin ang mga sukdulang solusyon. Magsimula lamang sa isang maliit na bagay. Isang hiwa ng pakwan sa inyong tanghalian, isang dakot ng berries sa inyong oatmeal sa umaga, isang hinog na abokado sa inyong tinapay. Ang mga ito ay hindi lamang pagkain. Sila ay mga mensaheng ipinapadala ninyo sa inyong katawan. Sinasabi ninyo rito na manatiling malambot, manatiling bukas, patuloy na magmahal at patuloy na mabuhay. Narito po ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko. Ang kabanatang ito ng inyong buhay ay hindi tinutukoy ng kung ano ang nawala sa inyo, kundi ng kung ano ang pinipili ninyong pagyamanin.
Mayroon pa rin kayong hindi kapanipaniwalang kapangyarihan na impluwensyahan ang inyong sariling kapakanan. Hindi ito tungkol sa paghabol sa isang mas batang bersyon ng inyong sarili. Ito ay tungkol sa pag-aaruga sa babaeng kung sino kayo ngayon, ng may karunungan, kagandahang loob, at sensualidad. Kaya narito po ang aking paanyaya sa inyo. Magsimula sa isang maliit na pagbabago. Pumili ng isa sa mga kombinasyong ito ng prutas at gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritmo. Gawin ito, hindi dahil kailangan ninyo, kundi dahil karapat-dapat kayong maramdaman ang pinakamabuti para sa inyong sarili. Karapat-dapat kayo sa koneksyon. Karapat-dapat kayong mabuhay ng may lakas kalinawan at ang uri ng intimasya na nagpapaalala sa inyo na kayo ay buo at may kakayahan pa ring magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Gusto ko pong marinig ang inyong panig. Ano po ang isang maliit na hakbang na nais ninyong gawin? Matapos basahin ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino man sa inyong buhay na maaaring makinabang sa pagkarinig nito. Siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng masigla at malusog sa anumang edad. Ang pinakamaganda ay darating pa.